Mga kasayan, may sasagutin lang tayo na nag-comment sa atin. Basahin mo, shoutout mo na rin. Shout out kay Linsaga. Okay lang ba ito, boss? Yung iba kasi nilalagay sa battery direct at may relay. At comment siya sa paano magkabit ng voltmeter sa motor Starbuck 25 TMX Alpha 155 Euro Euro 150. Shout out kay Chris D. Clavel. Nasira agad yung ganyan ko, sir. Nag-comment siya sa Rosie Macho 175. Paano mag-install ng Koso 3-in-1? Cellphone, cellphone charger, Voltmeter, voltmeter. temperature gauge. Meron pang is dyan. Kung paano raw siya irekta. Buksan mo. Kung pwede daw bang irekta si Koso. Shout out kay Christian Joseph Parain. Pwede po ba i-rekta sa battery? Nag-comment. Nag-comment siya sa Rosie 175. Paano mag-install ng Koso 3-in-1 cellphone charger voltmeter. Ito kasayan, unahin natin yung sa may Koso Ito, unahin natin yung Koso. Dito tutok mo sa Koso. Yung nag-comment siya kung pwede daw ba siyang irekta sa battery. Ito yung Koso natin na 3-in-1. Ito kasing Koso natin na to, meron na tong on-off switch. Kaya kahit i-rekta mo sa battery, walang magiging problema. Kung sa accessory wire, okay din. Katulad nito, nakalagay sa accessory wire. Pagbukas natin, yan siya. Itong isang voltmeter na to, iilaw na siya. Kasi itong Koso, hindi siya iilaw. Kasi nakaano siya meron siyang ayan, on-off switch. Ibig sabihin, pwede siyang irekta sa battery at pwede rin sa accessory wire. Pero pag nakarekta sa battery, ang kalaban lang nito, yung mga bata, baka paglaruan siya. Siyempre, pagka pinindot-pindot nila yan, bubukas yan. Pag iniwanan nila na nakabukas, maaari kang malobat. Yun naman na magiging ano mo dyan. Kung di nila alam yung pagbukas nito, okay lang, hindi siya mapaglalaroan. Pero pag mga bata, siyempre, makutingting, baka magugulat ka pag pupunta ka sa motor mo, nakabukas na siya, nabawasan na yung voltahe ng motor mo. Ito siya, pwede siyang, o pwede siyang irekta. Yan, Koso to Pero yan, hindi nakarekta nakalagay sa accessory wire. Yan siya. Tapos yung isa pa nating comment dyan, kung pwede daw ba sa kung marami kasi ang kasayan, yung iba lang yung mga binasa natin. Kung kailangan daw ba ng relay, rekta. Rekta raw sa battery na may relay. Ito naman kasayan yung pinakamaganda dyan. Ang pinakamaganda sa voltmeter ay meron siyang nakalagay siya sa relay. Relay na may fuse katulad nito. Tingnan natin, tutok mo rito. Ito siya Titingnan natin kung ano yung nakalagay sa nakalagay sa fuse na voltmeter. Pag ginugot natin to, sinin nyo kasayan wala siya, hindi siya nakalagay sa hindi siya nakalagay pareha sa relay. Kailangan pag hinugot niyo yung ganito nyo, mawawala yung pinaka voltmeter. Mamamatay siya. Ibig sabihin yun ang pinakamaganda kasi nakalagay siya sa relay. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit maganda na nakalagay sa relay. Lalabas natin yung isang motor na na nakalagay sa relay. Ito siya kasi ganito siya pagka nakalagay sa relay Kailangan yung relay nyo, syempre may siya. Ang pinaka-forma ng relay nyo ay power up Pagka tinanggal nyo siya, mamamatay yung voltmeter natin nandun. Pag inugot natin to, yan. Mamamatay pag inugot natin So, pag nilagay natin, yun siya kasi Yan, ibig sabihin nakakabis sa relay. Bakit mas maganda kasi pagka may relay?
puputok lang yung fuse niya. Ito. Kagaya niyan, wala sa ano, wala sa relay, ano. Hindi rin siya masisira hangga't di nagkaka-grounded yung ating motor. Pero pag nagka-grounded yung ating motor, automatic, mamamatay yung mga ilaw natin. Pag namatay yung mga ilaw at binuway natin, bubukas pa rin yung voltmeter natin. Kaya pag wala siyang na-detect na voltahe, masisira na yung voltmeter natin. Kaya siya nasisira. Pag nagkaroon ng grounded, at lalo pag mataas yung kinabit natin na fuse, halimbawa naglagay tayo ng mga 20 amperes pataas, siya yung pinakamanipis na wire sa voltmeter. Kaya unang masisira dyan yung voltmeter. Kasi napakanipis ng wire niya. Ngayon, kung nakalagay siya sa ano, sa relay na may fuse, pagputok ng fuse hindi na-under to. Samantalang pag ito nilagay dito, pag nakalagay siya sa stock, nakalagay lang sa stock ano, ito. Dito lang siya nakalagay. Sa stock ano natin, sa stock na fuse. Kaya ano pa to, glass type. Ito pa yung stock niya. Ayan siya. Oh. Yan. Dito siya, no? Ibig sabihin kasi pag ito pumutok yan, pumutok tong ano na to, kakabit pala to, putok na pala to, niremedyo ko na lang. Hindi pa napapalitan. Ayan siya. Ayan yung dalawa, kasama, ano? Pag binuhay natin yung ano, yung makina, mabubuhay din siya, magkakaroon din yan. Ngayon, pag gagamitin nyo, magre-revolusyon kayo, wala siyang na-detect na voltahe o sumobra yung voltahe nyo, siya yung unang masisira. Yan, dalawa na yan. Lalo pag sumobra rin sa voltahe, nag-overcharge kayo, hindi naman unang madadali dyan. Ibig sabihin, gagana pa rin siya pag pinaandar yung motor. Kaya pinakamaganda niyan, meron siyang fuse. Para pag pumutok yung fuse, hindi na siya aandar. Ngayon, ba't ba tayo naglalagay ng voltmeter? Ito ngayon yung kasayan, ano. Ang pinomonitor natin dyan, yung battery, yung charging, overcharge, saka hindi nagcha-charge, at saka mahinang mag-charge. Tulad halimbawa niyan. Yung siya kasayan na. Ibig sabihin, okay yung charging niya. Ngayon, malalaman nyo naman pag parity na yung battery pagka ganito. O kaya naman, lobat kayo. Pagbukas nyo ng voltmeter nyo, pag nakita nyo ganyan, ayan na. Dalawa lang yan. Yung battery nyo ay pwedeng grounded. 13 volts ng pinatay nyo. Pagbukas nyo ng umaga, 9 volts na lang. Ito naman dito grounded, palitin na yung battery niya. Ayan siya, pag nakita nyo na ganyan, automatic hindi na kayo gagamit ng starter kasi alam nyo na hindi gagana yung starter. Magkikik na kagad kayo. Dito pa lang, papakinabangan nyo na kagad yung voltmeter. Sa mga sira naman yung ganito, ayan yung mga sira yung neutral katulad nito, papakinabangan pa rin yung voltmeter. Ayan siya kasi, no? Kasi wala siyang indicator, hindi makita. Pero dahil sa voltmeter, pag binuksan mo siya, gagana na kagad siya. Alam mo na kagad na naka-open yung motor. Hindi mo siya makakalimutan kasi naka-voltmeter siya. May voltage siya. Ayan siya. O, kahit walang neutral yan, makikita mo naka-open siya. Gagana yung mga signal light natin dyan, yung mga ilaw natin. Gagana siya kasi nakabukas na siya. Bali kasi pwede sa rekta sa battery ha. Pwede ng rekta ng battery, pero yun nga yung pinakamaganda, may relay. Ito, kaya naman to okay siya, hindi siya nasisira kasi wala namang nagkaka-grounded. Ito, maganda rin to kasi pag nagkaroon ng grounded, binuhay mo yung motor, mabubuhay pa rin siya. Pero patayin mo siya. I-off mo lang siya. Katulad niyan, pwede. Ito, kung di mo siya ma-off, maaaring mapundi siya. Pero yung iba naman, hindi naman lahat napupundi. Yung iba naman, kahit putok na yung fuse, pag gumana siya, hindi naman napupundi. Basta maganda yung charging, nakakakuha siya ng voltahe. Dahil pag pangit yung charging ng motor mo, automatic yan, mapupundi agad yan. Nangyari sa akin yung kasayan, dalawa yung nakalagay ko na voltmeter,
Tapos inayos yung makina ng makina ng motor. Hindi na naikabit kagad yung battery, pinaandar. Yan, napundi yung napundi yung dalawang voltmeter ko. Kaya doon ko nalaman na pag walang na-detect na na voltahe o kaya naman nagka-grounded yung motor natin, pinilit pa nating buhayin, ito na kagad ang tatamaan, voltmeter kagad. Para maiwasan niyo yung maiwasan niyo yung mabilis na pagkasira. Pagka namatay na yung motor nyo, pumutok yung fuse, kailangan patayin nyo rin to. Kung di nyo naman papatayin yan, may tsambahan. May ibang nasisira, meron namang hindi. Napaka-importante nito sa motor, kaya maglagay na kayo nito. Ito yung makapagsalba ng inyong battery, ng inyong stator, ng inyong regulator na hindi kagad siya masisira. Mamomonitor nyo rito. Pag umabot siya ng 16 volts pataas, overcharge. 16 volt po ba, okay lang siya. Pagka naman yung 13 volts lang siya, ibig sabihin kulang sa charging. Pag mga 14 volts lang, kulang sa charging yon. Pag gusto yung palakasin, palit lang kayo ng regulator rectifier. Pagka full wave na, original Liwa regulator rectifier. Pagka naman di pa full wave, pang TMX 125 alpha na regulator rectifier, ipalit nyo para hindi mag-overcharge. Sana nakatulong to sa nag-comment sa atin at kung wala pa kayong voltmeter, maglagay na kayo nito. Pwede sa battery kasi meron siyang ito tutok mo dito. Pwede sa battery kasi meron siyang on-off switch. Pwede rin sa rekta, yung sinasabi yung rekta kasi pagka kasi mga bago pa sa pag-wiring, katulad ko nung una, maglagay lang ako ng positive at negative sa battery. Magpahaba lang ako dito ng wire, makakapaglagay na ako ng kung ano ng ilaw kasi positive negative lang. Yung natuto na ako mag-wiring, tsaka ako gumamit na accessory wire. Pero kung doon kayo mag-uumpisa, saka na lang kayo maglilipat ng wire pag medyo lumalawak na yung kaalaman nyo, pwede yung gawin yun sa umpisa. Hanggang sa kayo na rin makadiscover kung saan mas maganda. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.